Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan na Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin of course ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side, ang ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, katuwang ang kanyang producer of course si Ms. Drizzle Nanyong. Sa Master Control, kasama naman natin si Milo Jonela at sa Wirecast si Hero. And of course, kami po ay nasusubaybayan ninyo sa iba't iba nating mga social at online digital platform. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin po sa YouTube, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating shortwave broadcast, nakakarating sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang ating mga shortwave transmitters. Yan po ay sa tulong na rin ng ating Voice of America. Ngayong araw po ito, marami tayong pag-uusapan, lalong-lalo na kakamustahin po natin ang kalalagayan ng ating mga kababayan sa Kuwait, sapagkat ang bansang Kuwait po ay nakaranas na naman ng sunod-sunod na pag-atake ng mga drones na pinaniniwala ang galing po sa bansang Iran. At ito pong pinakahuling ulat na nakuha natin, itong airport ng Kuwait ay nakaranas ng mga airstrikes. At alamin natin ang sitwasyon doon sa iba't ibang panig ng Kuwait, lalong-lalo na kalalagayan ng ating mga overseas Filipino workers o mga Pilipino sa kababayan natin na ninirarat at nagtatrabaho sa nasabing bansa. Gayun din po, makakasama natin dyan ang ating Labor Attaché ng Migrant Workers Office, Kuwait, si Atty. Sophia E. Matote. Gayun din, makakasama natin at alamin mismo natin ang sitwasyon na nakikita at nararanasan mismo ng ating mga kababayang Pilipino dyan sa Kuwait, sapagkat makakasama rin natin ang ating Filipino community leader sa Kuwait, walang iba kundi si Sulpicar Mundok. Alright? Sige. Samantala, sa puntong ito, teka muna, bago ko paraanin itong ating makakapanayam, gusto kong ipaalam din sa ating mga kababayan, ang tabayanan po ninyo, later on sa ating programang panayam natin with Senator Erwin Tulfo regarding dito sa pinakahuling nangyari sa Senado. Okay? May bago na. Meron na tayong bagong halal na Senate Pro Tempore sa katauhan ni Senator Win Gatchalian at bago na rin ang mga committee chairmanship sa Senado dahil po sa nangyari kahapon sa Senado. And of course, kukunin din natin ang pagtasa ng isang foreign security analyst at foreign expert na si Professor Renato De Castro tungkol po dito sa nabigong bid ng Pilipinas para maging non-permanent member ng United Nations Security Council. Lahat pong yan, hatid namin sa inyo sa edisyong ito ng programang Global na Tayo. Pero sa unang bahagi ng ating programa, ito, talamin na muna natin ang kalalagayan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ng ating mga Filipino overseas workers sa Kuwait, sa likod ng pag-atake pa rin na sinasagawa sa kanila ng bansang Iran. Nasa linya na po natin ngayon ang ating Labor Attaché ng Migrant Workers Office Kuwait, Atty. Sophia E. Matote. Atty. Matote, magandang araw po mula dito sa Pilipinas at sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po, Sir Ray, at sa lahat po ng iyong tagapakinig at tagapanood, magandang umaga po. Magandang umaga rin po, Atty. Matote. Una sa lahat, kamusta po ang kayo at ang Migrant Workers Office sa Kuwait, maging ang ating embahada sa likod po ng mga muling pag-atake, drone strikes o mga airstrikes na ginagawa ng Iran sa Kuwait? Kamusta na po ang sitwasyon po ninyo ngayon dyan? The overall situation and security here po in Kuwait is stable. Mhm. So nasa maayos pa rin po naman kaming kalagayan, patuloy pa rin po ang aming mga trabaho dito. Alright. So sa ngayon po ba, wala pang sirens na naririnig at walang mga pag-atake sa kasalukuyan nitong mga nakalipas na oras? Wala naman po, Sir Ray, for last night and ngayong early dawn, wala po na kaming narinig na siren. Mhm. Tahimik po ngayon. Tahimik naman nga. Pero nung mga nakalipas na araw po, nakarating sa amin ng mga impormasyon na nag-conduct nga po ng airstrikes
dyan sa Kuwait, ang Iran, at I think yung airport ay tinamaan. Tama po ba yun, attorney? Tama po, Sir Ray. Kahapon po, madaling araw at around 1:40 a.m., tumunog po ang sirena dito all over Kuwait at napag-alapan po natin kinabukasan na natamaan nga po yung Terminal 1 ng Kuwait International Airport. Mhm. Mhm. Wala naman pong naulat na nasaktan o nasawi na ating mga kababayan na nagtatrabaho dyan sa International Airport ng Kuwait. Sa initial po na impormasyong nakalap po natin, Sir Ray, wala po tayong mga kabayan na nasawi. Mhm. Though initially we received information of may isa po tayong kabayan na nadala sa hospital due to smoke inhalation. Mhm. Pero siya naman po ay napauwi rin kagad pagkatapos po ng karampatang medical attention sa hospital. Ito pong kababayan natin ito, nagtatrabaho sa airport, Attorney Matote? Yes po, isa po siyang worker sa loob po ng airport. Base po sa initial na impormasyon, nagtatrabaho po siya sa Pizza Express sa loob po ng airport. Mhm. Kamusta po ang kalalagayan ng ating mga Filipino workers sa pangkalahatan? Kung pagbabasihan po natin yung mga sitwasyon nito nakalipas na araw hanggang sa mga oras na nag-uusap po tayo, Attorney Matote. Gaya po na nabanggit ko, Sir Ray, the overall situation here is stable. So patuloy po ang buhay ng ating mga kabayan dito. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagpasok nila sa trabaho. It's under normal condition pa rin po, Sir Ray. Pero kamusta po ang tuloy-tuloy pa rin pa ang repatriation efforts ng embahada natin maging ng MWO Kuwait? Yes po, Sir Ray. Ang repatriation efforts po ng ating Philippine Embassy, katuwang po ang Migrant Workers Office at OWA, patuloy po tayong tumutulong sa ating mga kababayan na gusto na pong umuwi ng Pilipinas. Sa kasalukuyan po, matanong lang namin, Attorney Matote, kung ilan na po ang na-facilitate ng MWO Kuwait, katuwang ang ating pasuguan dyan sa Kuwait, kung ilan na po ang napabalik o na-repatriate dito sa Pilipinas, mula dyan sa Kuwait. As of today po, Sir Ray, we repatriated a total of 2,879 Filipinos po from Kuwait na napauwi na po natin. 2,879 na mga Filipinos working and living in Kuwait ang napauwi na po sa Pilipinas. Yes po, Tama Sir yung Ray. figures. Okay. And do we expect na madadagdagan pa yan in the coming months or coming weeks? Actually, in the coming days po, probably next week, we're trying to facilitate yung repatriation ng mahigit 50 po. Pero we still have a total of more than 300 waiting for repatriation. So unfortunate na yung naikasap po sana nating repatriation next week, which is through an airline na nasa Terminal 1, hahanapan po natin ng panibagong flight schedule. Does that mean, Atty. Matote, na sarado ba ang airspace ng Kuwait? No, sir. It's only Terminal 1 which was affected by the drone attack. Now, it's closed. Pero yung sa Terminal 4, open naman po. So, hindi sarado ang airspace. Yun lang Terminal 1. As of today po, hindi pa po sarado ang ating airspace. So, okay. So, at least that's good news, no? Open ng airspace. Pero, bakit kailangan i-reschedule yung repatriation? We're just foreseeing na baka po hindi pa po mag-open ang Terminal 1 because yung nakuha po nating schedule will be flying from Terminal 1. So in case po na gano'n, hanapan po natin sila ng flight through Terminal 4 po. Through Terminal 4. From Terminal 1 to Terminal 4. Okay. Alright. Pero yung pong flight na yan, ano yan? Magiging chartered flight po yan, Attorney Matote? No, sir. It's a commercial flight po. Okay. So we're trying to book our workers through commercial flight. So if there will be no available flights po for them, we'll also try to exert effort na
balik po kami sa dating ginagawa na will do land border crossing po. So sa ngayon po wala tayong nasa shelter ng embahada o maging ng MWO na mga kababayan natin seeking shelter o para sa repatriation. No sir, we have in our okay. MWRC, we have a total of 211 Filipinos po na nandun na ngayon waiting for repatriation. Okay. At kasama po sana sila, ilan po doon ay makakasama po sana doon sa nakakasang flight po natin next week. Just in case po, So- Atty. Matote, na mag-intensify ulit ang airstrikes laban sa Kuwait, ano po ang mga contingency plans ng MWO in coordination with the Philippine Embassy in Kuwait? So if we will go back to the past situation po, with regard po sa contingency plan, particularly on the repatriation efforts po, we go back po doon sa, gaya ng nabanggit ko po, we go back to bringing them home via the land border crossing to Saudi Arabia po. Land border crossing. Yes po. Okay. That is kung lalala pa lalo ang sitwasyon, kung babalik ulit sa Yes dating po. sitwasyon. Kung babalik po sa dati na there will be no flights coming from Kuwait, so probably we'll be going back to Saudi to repatriate our Filipino workers po. Siguro po last question na lamang po, Atty. Matote. Kamusta po ang coordination naman ng Kuwaiti government sa ating Philippine Embassy and sa ating Migrant Workers Office sa Kuwait, Atty. Matote? Tuloy-tuloy po naman po ang koordinasyon natin with local authorities, with the Kuwait government po here. We always comply and obey with all the instructions and guidance issued by the host country po. And as far as the Filipino community is concerned po here in Kuwait, maayos po ang pangangalaga sa atin ng Kuwait government here in Kuwait. We are so thankful po sa Kuwait government because sabi ko nga po, as of today, the overall situation and security here in Kuwait are stable po. Ayun. No, Atty. Matote, nasa kabilang linya lang po natin isang Filipino community leader natin sa Kuwait, si Zulfikar Mundok, para kamustahin lang po natin, Atty. Matote, yung Yes, kalagayan sir. natin. Okay. Zulfikar Mundok, magandang araw sa iyo mula dito sa Pilipinas. Good morning po, Sir Ray. Good morning po sa inyong mga tagapakinig. Ay, good morning, Ginoong Mundok. Okay, kasama rin natin sa linya ng komunikasyon si Atty. Sophia Matote, ang ating Labor Attaché Migrant Workers Office sa Kuwait. So, sa kasalukuyan, Zulfikar, kamusta ang sitwasyon ninyo? Naramdaman nyo ba yung mga pag-atake ng Iran, yung mga airstrikes ng Iran itong mga nakalipas na araw? Naramdaman po, tsaka talagang may narinig na mga pagputok, may mga pagyanig po, yung siren ng Kuwait dito, no. At tsaka yung mga siren po nasa cellphone na ngayon So talagang ma-alert tayo pag may mga ganong pangyayari. Pero mabuti naman po ang kalagayan namin dito. Normal naman ang pamumuhay, nagtatrabaho, patuloy, pero medyo nag-iingat lang at saka nagmamatiyag sa mga advisories ng embahada at saka ng Ministry of Interior ng Kuwait. Alright. So, kamusta ang coordination naman ng ating Philippine Embassy together with the Migrant Workers Office sa ating Filipino community na pinangungunahan po ninyo? Very close po yung coordination namin sa embassy, sa ating mahal na ambassador dito. Tsaka kahapon parang nag-post sila ng mga advisories na avoid lang yung mga travels o kaya mga unnecessary movements at saka talagang sumunod sa mga advisory ng Ministry of Interior ng Kuwait. Saka yung mga nag-post din sila ng mga landline, ng mga numbers nila, emergency numbers ng ating embahada kung may kailangan tayo mga tulong.
So as of now, Ginoong Mundok, wala pang nakakarating sa inyo tulad ng sinabi ng ating MWO office, si Atty. Matote, na wala pang naitatalang nasawi o nasaktan na kababayan natin maliban dito sa isa na na-sustain itong mga minor injuries dahil tinamaan yung airport, yung Terminal 1. Bukod doon, wala nang iba pa. Wala na pong iba. May mga kaibigan po tayo nagtatrabaho sa airport. Tinawagan namin kahapon, kinumusta. Okay naman po sila, yung mga kasamahan natin dito na nagtatrabaho sa airport. Okay. Ginoong Sulpicar Mundok, nasa kabilang linya si Atty. Matote ng ating Migrant Workers Office, ang ating labor attaché. Meron ka bang nais iparating na mensahe o maipahatid na impormasyon o panghingi ng assistance? Go ahead, Ginoong Mundok. Gusto ko lang po magpasalamat sa ating MWO at sa ating embassy. Gusto lang magpasalamat sa kanila sa kanilang mga pag-aalaga sa mga OFW dito sa Kuwait. Ayan. Okay, Atty. Matote, ano pong reaction niyo dun sa statement na yan ni Ginoong Mundok? Yes, sir. Sir Sulpicar, nagpapasalamat din po kami sa inyo sa lahat po ng bumubuo ng Filipino community here in Kuwait, sa pakikipagtulungan po nila sa Philippine Embassy, sa Migrant Workers Office, sa Overseas Workers Welfare Administration here in Kuwait. Patuloy lang po tayo sa ating mga pang-araw-araw na gawain, at dahil sa mga nangyayaring sitwasyon ngayon, I advise the Filipino community, na lagi po tayong makikinig sa mga abiso po at guidance po ng ating Kuwait government, at ang Philippine Embassy naman po ay patuloy po na tutulong sa ating mga kababayan na especially dun po sa mga nagnanais na pong umuwi ng Pilipinas. With that, Atty. Matote, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob niyo po sa amin. Alam kong very busy ang MWO sa Kuwait sa mga nangyayari ngayon at sa mga darating pang panahon, but you gave us your time. Thank you very much po, Atty. Matote. Walang anuman po, Sir Ray. Anytime po, nandito po kami para magbigay po ng balita mula sa Kuwait po. Thank you very much, Atty. Mabuhay po kayo. And of course, Ginoong Sulpicar Mundok, maraming salamat din sa oras sa pinagkaloob mo. Alam kong alanganing oras ngayon sa Kuwait, pero you still gave us your time para makapaghatid ng impormasyon at balita. Ano bang mensahe maipaparating mo sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas na talagang tumututok sa sitwasyon sa Kuwait at may mga kamag-anak o mahal sa buhay na nandiyan sa Kuwait ngayon? Maraming salamat din po, Sir Ray. Ang masasabi ko lang po na pag masyadong mag-alala, ang Kuwait po ngayon, although may mga ganitong pag-atake, pero generally, stable po ang condition dito. At saka, maayos po tayong mga OFW ang kalagayan natin. With So, okay. don't worry. Thank you. Dasal lang na sana hindi lumala yung sitwasyon. With that, Ginoong Mundok, maraming salamat again sa oras na pinagkakaloob mo sa amin. Katulad ng nabanggit ko kay Atty. Matote, binigyan nyo pa rin kami ng pagkakataon, nahanapan nyo kami ng oras para dito sa pakikipagtalastasan namin sa inyo. Mabuhay po kayo, Ginoong Mundok, at mabuhay din ang ating Filipino community dyan sa Kuwait, at always stay safe po. Maraming salamat, sir. Ang ating pong labor attaché ng Migrant Workers Office Kuwait, si Atty. Sophia E. Matote, at ang ating Filipino community leader sa Kuwait, Ginoong Sulpicar Mundok. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asan na si Hindi po, sir. mismo yata ang nagkakabit eh. Hi, Mr. President. Sadya po nating pinuputol lang mga paalalang yan mula sa ating himpilan upang bigyan daan ng mahalagang panayam na ito. Kasama po natin sa linya ng komunikasyon ngayon sa mga oras na ito ang ating butihing Senator at Chairman ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee. Magandang araw po, Senator Tulfo, at welcome back po sa programa. Magandang araw po sa lahat na nakatutok sa iyong programa, paring Ray. Thank you very much po, Senator Tulfo, sa pagpapaunlak sa amin ulit. Well, unang-una sa lahat, Senator Tulfo, reaction lamang po ninyo dito sa mga naglalabasan ngayon ng mga pagbatikos sa Senate Block 12, kung tawagin po ngayon. Illegal daw po itong ginawa ninyo kahapon kung saan tinalaga ninyo si Senator Win Gatchalian bilang Senate Pro Tempore at Acting Senate President. Kami na po ang majority. Si Senator Alan Cayetano ay wala na pong kapangyarihan at hindi na po siya ang Senate President dahil po sa voting po na nangyari kahapon ng majority. Ang majority po ng Senado po ay 12. Okay? Kami po yun kahapon nandoon dahil kung susumahin ang Senado po ngayon, 22 na lamang ang miyembro. Bakit 22? Ay yung isa po ay nagtatago, hindi na po namin mahabol, mahanap. Dahil nagtatago nga po sa batas. Yung isa naman, hindi rin po namin makukumpil pumunta ng Senado dahil nakakulong ngayon po sa BJMP. So that leaves us to 22 senators po. So hatiin mo po yung 22, 11 plus 1. Doon po, yun po yung nasa rules po namin eh. To divide the House, to get the majority, you divide it by 2 plus 1. Eh so kung divided by 2 po ang 22, 11 po, di po ba? Plus 1 is 12, di po ba? So thereby, sila po ay 10 na lamang. So sino po ang majority? Kami po yun. At may quorum po, nangyari na po ito dati, hindi lang matanggap. Tama naman yung sinasabi nila, walang Senate President. Kami pa rin. Hindi kayo Senate President dahil idineklara na nga po all seats vacant. Dahil diniklara po namin na majority na lahat ng pwesto bakante na. Okay? Kahapon. Ibig sabihin hanggang sa Senate President. The only problem, hindi naman kami makapag-elect ng Senate President kasi nasa Constitution, 13 ang kailangan. Nasa rules, 13 ang kailangan. 12 lang po kami. So ang ginawa po namin, ang na-elect po lang namin ay yung Senate Pro Tempore, which is Senator Win Gatchalian. And the Senate Pro Tempore, according to the rules, can be the acting Senate President and the presiding officer. Ayun po yung sinasabi po. So, entonces, kahit anong yaw-yaw ni Senator Cayetano, ngak-ngak ng dalawang chuwariwap niya sa likod niya, wala na pong kapangyarihan dahil na-outvote po sila. Tanggapin na lang po nila masaklap na katotohanan na 10 na lamang po sila. Okay. Unless kung mahanap po nila sa bato, tumakbo na naman dyan, isakay nila sa kotse kagaya ng ginawa nila. Si Jinggoy ay itakas nila sa BJMP. Iba-ibang usapan. Kung magkaganon, 12 na naman po kami, 12 po kami. Kung gano'n, kung i-report na naman si Bato, tapos si Jinggoy, itakas nila sa BJMP. Pero ngayon, sa bilang, 10 lang po sila, 12 po kami. Yun po lang explanation. At sa Senado at Kongreso po, bilang ang pinag-uusapan, sino ang mas pinakamarami? So pinakamarami po kami, 12 po kami. 10 lang sila. Ba't ayaw po niyang tanggapin yun? Alright. Pero parang parang nakakatawa nga my personal view lang dito, Senator. Nung pong nag-walk out kayo regarding dito sa Senate Rule 136 na gusto nilang i-revise, obviously ginagamit nila yung numbers nila noon nung majority pa sila. Ngayong nasa minority na sila, hindi nila matanggap yun. So parang marami nagsasabi na kabalintunaan yung mga pinagsasabi nitong si Senator Cayetano. Well, kaya nga po hindi ko maintindihan siya. Sa bagay, paring Ray, kung maibalik
ibalik mo lamang at ipaalala ko lamang po sa lahat. Noong 2000 po, 2020, panahon pa po ng dating Pangulong Duterte, nung siya po ang House Speaker, may usapan na po silang dalawa ni Lord Alan Velasco na paghatian po nila. June 21 po, bababa na siya sa pwesto bilang House Speaker. At si Lord Alan Velasco, gentleman's agreement po sila. Okay? Ngayon, June 21, ayaw niyang bumaba. Sinara niya yung session hall, binitbit niya yung mesh, yung parang baston po na may logo ng Congress. Inuwi niya yun, nakala niya dahil hawak niya at sarado ang session hall. Ang ginawa po ng mga supporters ni Lord Alan Velasco, doon sila sa labas nagsesyon. So yun pa na, ayaw pa rin po bumaba, talagang matigas dahil siya pa rin daw ang Speaker of the House. Pumasok na si dating Pangulong Duterte at sinabing, bumaba ka na dyan. Kaya bumaba po siya. Natakot po siya siguro, kaya bumaba po siya. Kaya po yung sinasabi niya na walang independence ang Senate. Ginagaya niya nung panahon niya, nung House Speaker siya, na pinababa po siya ni dating Pangulong Duterte sa pwesto. Pinababa siya. Tapos sinasabi niya pong, wag niyong ipadlak ha, kasi based on his experience, pinadlock niya yung Kongreso. Kaya katawa-tawa nga po lahat po ng mga masamang pangitain niya, experience niya, ina-apply niya ngayon na naman sa amin na naman sa Senado. Pero do you think, Senator Tulfo, kung pagbabasehan natin yung nangyari noon sa Congress, do you think dapat bang mag-intervene na rito si Pangulong Bongbong Marcos? Hindi po pwede dahil violation na po ng Constitution na naman po yun. Di po ba? Yun lang ko kay Pangulong Duterte, pumasok na po siya dahil magulo. Kaya Pangulong Marcos naman ayaw makialam. Kasi nga po, ang legislatura, kami po yun, Senado at Kongreso, ay co-equal. Ibig sabihin, kapantay ang kapangyarihan namin sa ehekutibo, sa pangunguna ni Pangulong Marcos. Kapantay sa kapangyarihan ng mga hudikatura sa pangunguna ng Chief Justice. So paano mo po didiktahan? Paano ka makikialam? Hindi mo pwedeng pakialaman yan. Siguro, pag nila makialam, pag dinala nila sila, grupo nila, magtanong sila sa Supreme Court, tama ba yung ginawa ng majority na ito? Din ang Supreme Court mag-ruling para mapahiya sila. Gayon pa man, hindi nila magawa yun kasi may ruling na po noong 1949, yung Senate President Cuenca ay Abilino versus Cuenca. Nag-rule po doon yung Supreme Court at sinabi, hindi, may quorum ang 12 senator. Kaya po hindi nila dinadala sa korte ngayon, na mapapahiya po sila ulit. Yun nga ang doon, isa sa mga nakikitang issue, no, Senator. Dinadaan nila sa mga vlog, sa social media. Hindi ba nila ito kayang dalhin sa plenaryo? Pumasok sila, dalhin sa plenaryo? Sir, hindi ko maintindihan si Senator Alan, vlogger na po yata. Nakalimutan niya ng binoto po siya, hindi po siya binoto sa social media. Hindi po siya binoto sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Binoto po siya ng constituent niya, ng mga botante. Pumunta po sila, nagpumila sa mga classroom para bumoto, yung mga precinct, mga presinto, doon sila bumoto. Hindi po sila bumoto sa Facebook. Akala niya po, tulad na ng Facebook, do you agree, yes or no? Hindi po So dapat, yung pagsilbihan niya, yung bumoto sa kanya, na pumila sa mga presinto, binoto siya para pumasok sa trabaho, hindi para maging vlogger. At hindi siya pinapasweldohan po ng mga mamamayan, which is our employer in the government sector. Kayo po yun, mga nasa pribado, ang aming employer, na pinapasweldohan niyo po kami para magtrabaho, hindi para mag-vlog, hindi para hindi pumasok. So just to be clear sa Senator Tulfo, Erwin Tulfo, na wala pa rin tayong ipinapalit as Senate President. Sa kasulukuyan, meron lang tayong Senate Pro Tempore at Acting Senate President. Wala pa talagang maipapalit as Senate President dahil kailangan ng number na 13.
13 po para makahalal, pero 12 po pwedeng patalsikin. So pinatalsik nga po siya Yun, kahapon. okay. All seats vacant. Sabi po sa rules yun pag 12. Hindi po nila maintindihan. Sayang naman po, nag-aral po sila ng batas, ng law. Ay, hindi nila maintindihan. Simple naman po yung rules, di po ba? Aha. Hatiin mo yung house, ay yung kapulungan plus 1. Ang kalahati po noon, ngayon sa amin, 22 na lamang po kami. Hatiin mo po sa dalawa, di 11 plus 1. So 12. 12 po kami. Yes. Nasaan na yung dalawa? Bakit 22 lang? Yung isang nga po, paano mo Nakakulong mapapapasok na. yun? Nagtatago na dahil Nagtatago. naabangan siya ng NBI. Yung isa naman, nasa BGMP. Alangan ba naman, itakas namin siya para pumunta dito sa Senado. Ika nga, may kasabihan po doon sa rules namin, under the coercive power, ibig sabihin na kayang pumapersa ng Senado. Paano mapuwersa nagtatago nga? Yung isa naman nandoon sa nakulungan. So, paano po yan? Yung isang kasama ninyong senador dyan, sinasabi, kino-question, karamihan ng mga nagsasalita senador, hindi raw abogado. Pero itong sa paliwanag ninyo, hindi nyo naman kinakailangan maging abogado para maintindihan po ninyo. Paano ito, Senator Tulfo? Nakakalimutan po siguro ng ilan na tayo po ay naging mamahayag. Yun. Okay? Hindi po, wala po akong law degree, pero dahil po sa aking experience as a journalist, nag-cover po ako ng police, nag-cover po ako ng defense, nag-cover po ako ng House, nag-cover po ako Malacanang, nag-cover po ako ng Department of Justice. So naiintindihan ko po, marunong naman po ako magbasa. Okay. Pero speaking of Senator Marcoleta, dating Senate Blue Ribbon Committee Vice Chair, itutuloy ba nila yung kanilang Senate Blue Ribbon Committee na nakaplano sana ngayong araw na ito, Senator Tulfo? Bahala sila. Inutusan nila yung kanilang mga staff na i-rearrange yung lamesa. Pero wala naman pong Blue Ribbon na committee secretariat employee. Paano po sila mag-hearing? Sino po yung recorder? Sino po stenographer? Etc. etc. Sino po? Okay. Kailangan po sa bawat hearing, nandoon po yung secretariat ng committee na yun. Kagaya po ngayon, Blue Ribbon, wala po doon dahil sinabi po work from home. Sino po magre-record? Sino po magkukuha, mag-a-usher, etc. Tama. Po ba? Wala na po pong hearing. Tapos, rearrange pa lang na mesa na parang may hearing. Wala naman po. Okay. Pero sa ilalim po ng inyong liderato ngayon ika nga po, bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, tuloy po sa Lunes ang Blue Ribbon Committee hearing. Opo. Tuloy naman po. Lahat po sila nasa minority, imbitado, miyembro, hindi imbitado as bisita, miyembro. Pwede silang bumoto, pwede silang hindi, mag-yes, mag-no. At yung kanilang mga inimbitahan, susundan po namin, nire-review na natin po as we speak. Okay? Ipaiimbitahan po natin. Okay? Inaalam lang natin na sino ba ito? Di kasi meron pang alias po doon. Pwede ba naman padala mo ng imbitasyon alias lang? Paano naman mapadalahan yung ang tamang proseso kasi paring Ray, ipadala mo sa address. Kung Yes. alias lang, paano mo naman, saan mo naman dadalhin? Kunwari ikaw, Ray Sampangay, alias R lang o alias Ray lang. Napakadaming Ray sa Pilipinas. Totoo naman, So, totoo naman. nire-review namin. Kung mga alias lang, hindi naman siguro po pwede. Saan namin papadala? Number 2, sasabihin nila may mga witnesses doon na surprise witness. Paano naman magiging pero video conferencing? Hindi pa nga aprobado yun. Paano naman yung paano manunumpa nga na nagsasabi siya ng katotohanan kung nasa video conferencing siya, nasa Facebook Live siya, sino manunumpa sa kanya? Pangalawa, kung nagsisinungaling yun, paano namin makukontempt yun? Kung nasa live lang po siya, yun po ang problema rin namin. Yun ang inaayos po namin ng committee, okay? At ng majority, pinag-uusapan po namin. Paano ba ito? Di ba? Tama. Well, meron At saka nasa rules po yun ng Blue Ribbon. Wala pong mga ganyan na surprise po. Kasi based on experience, may nag-surprise nga po natin. Hindi na mapagkitaan, di po ba? Opo.
Senator Tulfo, may inaasahan pa ba tayong aanib sa SB12 Meron po, ngayon? isa-dalawa po, isa-dalawa. Uy. Problema na lamang po nila paring Ray ay paano sila kakalas dahil kinakabahan sila na talaga magugulpi sila kagaya nangyari sa amin ngayon. Ginugulpi ng mga troll nila, ng mga vlogger nila, bayarang vlogger. So hindi nila alam paano. Pero ang pamilya nila nakukonsensya na sila, nakukonsensya. Ang simbahan na sinasambahan nila, sinasabi na rin na bakit di ka pumapasok? Yun lang, Wow. paring Ray. Okay. Ibang-iba pala ito sa ginawa ni Senator Chis Escudero kahapon. Ibang-iba po. Medyo si Senator Chis nahihiya na po siya kaya pumasok na po dahil na rin sa pressure po ng pamilya, mga kapitbahay at sinasabi hindi niya na makonsensya. Paring Ray, lilipad ho tayo muna ng sandali. May pa-out of town po ko. Salamat po. Salamat. Alright, thank you very much po. Ang ating pong butihing Senator Erwin Tulfo at siya rin pong tumatayo ngayong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee sa Senado. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng Pag-asa. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. At kanina lamang po nakausap natin si Senator Erwin Tulfo at miyembro po ng mas kilala ngayon sa tawag na SB12, yung Solid Black 12. Dahil po yan sa nangyari kahapon sa Senado kung saan si Senator Win Gatchalian na po ang naihalal na Senate Pro Tempore at Acting Senate President sa Senado. At yun nga po kahapon, nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng quorum sa Senado dahil sa pagdating ni Senator Chis Escudero. Ayan. At syempre ngayong pong araw to binabantayan din natin ang mga kaganapan sa Senado dahil nga po kung itutuloy nila Senator Rodante Marcoleta at ni Senator Pia Cayetano itong Senate Blue Ribbon Committee hearing ngayong araw na ito ng Miyerkules nung sila pa ang tinuturing na majority, ngayong araw pong ito. Kaya lang ang problema nga po is naglabas ng memo si Acting Senate President Win Gatchalian na work from home yung ating mga Senate personnel. So isa po yan sa magiging issue ngayon. Paano magsasagawa si Senator Marcoleta ng Blue Ribbon Committee hearing kung wala namang mga proper personnel na dapat bahagi ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero ulitin ko lamang po, kung pagbabasihan po natin yung mga nangyari kahapon, ang chairman po ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Senator Erwin Tulfo. Ayan,
At ang ulitin ko, ang Senate Pro Tempore ngayon at acting Senate President ay si Senator Win Gatchalian. Alright? Sige po. At syempre, sa iba pang mga kaganapan, nakatutok po tayo dyan sa mga kaganapan sa Senado. Dahil mahalagang maihatid po namin sa inyo ang mga nangyayari dito sa loob ng bansa, maging yung mga nangyayari sa labas ng ating bansa. Katulad po ng naging panayam natin with our labor attaché sa Migrant Workers Office natin sa Kuwait with Attorney Sophia E. Matote at ang ating Filipino Community Leader sa Kuwait na si Ginoong Sulpicar Mundok. Mabuti na lamang at as we speak kanina, nasa mabuting kalagayan pa ang ating mga overseas Filipino workers o Filipino diaspora sa Kuwait ayon kay Attorney Matote. Gayon na rin, ayon na rin kay Ginoong Sulpicar Mundok. Pero merong isa tayong kababayang sabihin natin slightly injured sa naging pag-atake dito sa Terminal 1 ng Kuwait. Ano po siya, injured po siya pero hindi naman masyadong critical, hindi naman ano siya. Pero for now, as kanina sa ating naging panayam sa MWO Kuwait natin, wala naman pong naitalang nasawi sa mga panibagong airstrikes ng Iran sa Kuwait nitong mga nakalipas na araw. Alright. Tututukan din natin dito sa bahaging ito ng ating programa ay itong sabihin natin failed bid. Hindi natin nakuha Hindi nakuha ng Philippine government itong non-permanent position sa United Nations Security Council. Tinutukan po natin yan kagabi hanggang madaling araw. Sa loob ng ilang rounds ng botohan, mukha talagang hindi nakuha ang boto, na-secure ang boto para maging non-permanent member ang Pilipinas ng United Nations Security Council. Dumaan pa sa 3 karagdagang rounds ang botohan kung saan pababa ang boto ng Pilipinas. Nung una 85 and then yung second round 81 hanggang naging 68. Okay? Pero ang nakakuha po yata ng boto ang Kyrgyzstan. Okay? Ang bansang Kyrgyzstan. Alright? Sige. Nakuha rin ng Austria, Portugal, Trinidad at Tobago kasama ng Zimbabwe ang iba pang pwesto sa konseho para sa terminong 2027-2028. So alamin natin, gaano ba kahalaga na maging miyembro ng UN Security Council as a non-permanent member? Gaano kahalaga ba ito sa Pilipinas? At paano ba ginagawa ang botohan? 'Di ba? Or paano mo mai-impluwensyahan o maiengganyo ang mga UN member states na iboto ka as a non-permanent member ng United Nations Security Council? Meron ba ritong impluwensya ang ibang bansa tulad ng China, Russia at ng Amerika para sa maging member ka ng non-permanent? At pag sinabing non-permanent member, anong pagkakaiba ng non-permanent member sa permanent member ng United Nations Security Council? So susubukan po nating malaman yan sa tulong ng ating international studies expert, walang iba kundi si Professor Renato De Castro. Okay? Gaano kahalaga yang pagiging non-permanent member ng United Nations Security Council? Di po ba? Ayan ba makatutulong para sa kalagayan ng Pilipinas, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea o sa pangkalahatan? So lahat po ng mga katanungan natin, susubukan po nating malaman mula sa ating international studies expert, Professor Renato De Castro. So, habang inatabayan lang po natin ang kanyang pag-participate sa ating programa, narito muna ang ilang paalala. Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating bar! Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. So, tumaas siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay, naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito.
Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampa. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Alright, at kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Global na Tayo. At nahihirapan tayo makipag-ugnayan dito kay Professor Renato De Castro, ang ating international studies expert, hinggil dito sa failed bid ng Pilipinas na maging non-permanent member ng United Nations Security Council. Ano po? Tulad na po na nabanggit ko kanina, hindi umabot Hindi naabot ng Pilipinas ang kinakailangang 2/3 majority vote o 128 na boto mula sa 171 bansang lumahok sa botohan sa UN General Assembly. Ulitin ko, ang nakuha lang natin sa loob ng 3 rounds ng botohan ay first round 85, second round 81, third round 68. Habang ang bansang Kyrgyzstan nakuha yung boto kasi ang bansang Kyrgyzstan nakakuha ng botong 105 sa first round, 110 sa second round at 123 sa third round. Okay? At ngayon may mga bagong membro na po ng non-permanent members diyan sa United Nations Security Council. Australia, Portugal, Trinidad at Tobago at Zimbabwe. Ayan. So, nasa linya po natin at ito naman at tayo nagpapasalamat kay Professor Pitlo sa pagpapaunlak po sa atin ni Professor Lucio Pitlo hinggil po dito sa usapig ito. So, magandang umaga po Professor Lucio Pitlo at welcome back sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po, Ginong Reyes pa. Magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay po ng inyong programa. Alright, Professor Pitlo, gaano ba kahalaga maging miyembro ng United Nations Security Council on a non-permanent status? Gaano ba kahalaga na ma-secure ng Pilipinas ito? Well, ito yung highest organ ng UN, no?
So magkaroon ng yung representasyon, no, tayo dito sa Southeast Asia. So malaki yung magiging bentahe kung nandun tayo sa circle na yon, no. Merong 5 permanent na Security Council members at yung mga non-permanent, malaki yung kanilang papel na ginagampanan para makatulong sa pagbuo ng mga patakaran o pulisiya para doon sa pagkapalakad ng UN, no. At syempre maraming global issues na kailangan ng atensyon ng international community at yung mga non-permanent members ng Security Council, malaki din yung papel at hamon na ginagampanan nila para makatulong doon sa pagbangkas, no, ng yung mga patakaran, yung kumbaga ay pag-canvas ng views nilang o yung mga kapwa nila developing country kung sila man ay kabilang dun sa block na yon. So yung representasyon, yung Moses at yung pananaw ng mga bansa na kumbaga ay kahalintulad nila, nagiging parang reflection sila, no, nagiging parang boses sila ng mga countries na yon na walang puwang sa Security Council on a normal basis. Pero dahil inopen itong non-permanent seats, ang idea is to bigyan ng representasyon ditong mga ibang bansa na kumbaga ay mahikayat na maging aktibo yung partisipasyon dito sa UN, especially doon sa Security Council. Hindi natin nakuha, Professor Pitlo, yung tama. non-permanent seat nakuha ng Kyrgyzstan. So what does that bilang isang foreign policy expert, how do you see this? Bakit hindi natin nakuha? Ano naging dahilan kaya? Well, nagbotohan, no, ng kung di ako nagkakamali, parang 4 na rounds yung naging botohan. At siguro isa sa tiningnan din ng mga ibang bansa, no, na bumoto ay kung di ako nagkakamali, ito yung unang pagkakataon para sa Kyrgyzstan na maging bahagi ng UN Security Council. Mapabilang dito sa non-permanent Security Council kasi tayo naging na rin tayo dati, no. At yung representasyon siguro ng Central Asia, no. Kasi kung di ako nagkakamali, Vietnam yata yung recently non-permanent, no, representing Southeast Asia, kamakailan lang, no. So siguro yun ay tiningnan nila bilang konsiderasyon at syempre itong papel din naman ng Kyrgyzstan, no, sa Central Asia, given itong issue dito sa yung Russia-Ukraine war, medyo malapit siya dyan. At syempre yung relation ng Russia at China, syempre yung dalawang bansa na yan ay permanent, no, na members ng Security Council. Malaki din yung impluwensya nila sa kumbaga mga bansang partners o aliado nila. So kung sakaling dalhin nila o i-promote nila yung Kyrgyzstan, malaki yung magiging tulong nun, no, sa kampanya ng Kyrgyzstan, no. So palagay ko yung mga bagay na yon naging factors, no, dito sa pagkapanalo ng Kyrgyzstan dito sa botohan, no, for a UN Security Council non-permanent seat representing Asia Pacific. Okay. Pero hindi kaya may impluwensya dito ang bansang China at Russia sa naging botohan ito, Professor Pitlo? Well, hindi malayo, no, kung kumbaga kung sinuportahan ng Russia at China yung kumbaga kandidatura ng Kyrgyzstan, hindi malayo na makukuha ng Kyrgyzstan yung yung boto ng maraming mga bansa na tinitingnan yung kumbaga ay malakas yung impluwensya ng China at ng Russia sa kanila, no. Dito lang sa mga bansa sa Central Asia, mga 5 o 6 yata sila diyan.
may mga bansa dito sa Caucasus at Eastern Europe na sabihin natin kung sakaling close ang relation sa Russia. At yung China naman, alam natin, malaki yung impluwensya niyan sa mga tinatawag na Global South, no? Countries, mga emerging at developing economies dahil nga sa kalakalan, no? Dahil sa ekonomiya. So kung ika nga ay kung yung China mismo ay actively, no, ay ikakampanya itong Kyrgyzstan, palagay ko malaki yung magiging malaki yung naging papel nun sa pagkapanalo ng Kyrgyzstan. So pero does it mean na dito natatapos ang ating bid para sa isang non-permanent Security Council? Pwede ba tayo mag-bid ulit, Prof. Pitlo? Tama yun. Itong yung kakatapos lang na kumbaga ihalala, no, para dun sa non-permanent na seats sa UN Security Council ay para sa 2 taon, no. So pagkatapos ng 2 taon, maaari tayo nating ilunsad uli yung bid natin, no. Or siguro suportahan kung meron man dito sa ASEAN na nais na kumbaga ay position yung sarili nila na magkampanya, no, para irepresenta yung ating rehiyon dito sa Timog Silangang Asya. So siguro sa atin yung advokasya natin para sa mga patakaran, halimbawa dito sa climate change, sa migrant workers, yung rule of law, yung pagsunod dito sa pagbuo, no, isang rules-based order, hindi naman yan natatapos dito sa itong kakatapos lang na ito nga, pagkatalo natin dito sa bid natin for AUN Security Council seat. So maari pa rin nating ilag, no, at kumbaga ay lapitan yung mga bansang nanalo, nagkaroon ng non-permanent Security Council seat para kumbaga idulog sa kanila, i-convey sa kanila yung ating mga proposals, no, at kung makatulong tayo dun sa negosasyon kahit hindi tayo formal na miyembro ng Security Council, pwede pa rin natin gawin yung mga hakbang na yun. Last question na naman po siguro, Professor Pitlo. Ito bang failed bid ng Pilipinas ngayong taong ito bilang non-permanent member ng UN Security Council ay makakaapekto sa paninindigan ng Pilipinas dito sa issue ng West Philippine Sea? But palagay ko hindi naman, no. Siguro tinitingnan natin itong membership natin as a non-permanent member dito sa UN Security Council para makasuporta, no. Kumbaga magkakaroon tayo ng panibagong platform kung saan ay ma-erase natin yung issue ng West Philippine Sea, South China Sea, na maiwasan yung conflict dyan sa area na yan at kumbaga ma-resolve yan through peaceful means, peaceful approaches at yung pagreto dito sa international law. So mainam sana kung nakuha natin yung position kasi tayo rin yung chair ng ASEAN ngayong taon. At syempre nga sa Nobyembre magkakaroon ng East Asia Summit dito sa Maynila. So maganda sana, no, kung nakuha natin para regionally at globally meron tayong yung profile natin ay maitaas natin. At yun ay pagkakataon sa atin para i-raise itong issues dito sa ating neighborhood, particular na dito sa West Philippine Sea or South China Sea. So siguro maaring gawin natin yung ating advokasya, yung ating kumbaga ay public diplomacy, patuloy pa rin at i-maximize natin kung ano yung available sa atin. Yes. So halimbawa kung yan yung ASEAN at itong paparating na East Asia Summit, yun yung mga parang windows o kumbaga ay pagkakataon para sa atin i-raise kung ano yung ating mga priorities na umaayon din naman doon sa regional concerns, no? So hindi naman siya tatapos dito sa yun nga, hindi natin nakuha itong UN Security Council seat ngayong
Okay. Patuloy pa rin yung ating kampanya dito sa peace and stability, sa ating neighborhood, using platforms na available sa atin. Particular na itong chairship natin ngayong taon. Alright. Sa ASEAN. So malinaw yun, Prof. Pitlo, na hindi makakaapekto o hindi magagawang mapahina nitong failed bid natin for a non-permanent seat sa UN Security Council itong pinaglalabang soberentiya ng Pilipinas dito po sa West Philippine Sea. Malinaw po yun. Siguro hindi naman, no? At yung kasi yung mga nating issues sa UN Security Council, although kabilang doon ang South China Sea, marami ring ibang issue, no? Like yung climate change, Yes. yung siguro yung plight ng migrant workers, yung itong opening ng ng freedom of navigation dito sa Strait of Hormuz, yung mga migrant workers natin dyan sa Middle East na naiipit dito sa gera. So kumbaga ay mas malawak yung mga issue na dinadala natin dun sa UN Security Council kung sakaling makuha natin, no? Pero dito sa ating region, ang isa sa budget natin ay itong de-escalation at itong peaceful management o peaceful resolution ng South China Sea. So hindi naman yun kumbaga ay hindi naman yun nababawasan dahil dito sa yun nga yung pagkakalo natin for a seat dito sa UN Security Council. With that, Professor Pitlo, ang aming pong napakalalim na pasasalamat sa oras na pinagkaloob niyo po sa amin, as usual, for giving us a objective and objective point of view dito sa matters being discussed, at binibigyan nyo kami ng direksyon kung paano namin appreciate itong mga nangyayari ngayon dito, lalo na sa pagbid ng Pilipinas bilang non-permanent member ng United Nations Security Council. Salamat po, Professor Pitlo. Wag po sana kayo magsasawa sa amin, Prof. Okay. Salamat din po at buhay po kayo at ang inyong programa. Thank you very much. Ang ating pong foreign policy and security expert, Professor Lucio Pitlo. At sa pamamagitan po ng panayam natin kay Professor Lucio Pitlo III, tayo po ay magpipinid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Tulad po na nabanggit ko kanina, napakarami nating mga nakapanayam ngayong umagang ito. Ano po, yung ating Migrant Workers Officer sa Kuwait, si Atty. Sofia E. Matote, ang ating Filipino Community Leader sa Kuwait, si Ginoong Zulfikar Mundok, and of course, si Senator Erwin Tulfo, na miyembro po ngayon ng Senate Block 12. Ano po? At siya ngayon ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. And of course, si Professor Lucio Pitlo III, hinggil po dito sa failed bid ng Pilipinas para makuha ang isang non-permanent seat sa United Nations Security Council. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Antabayanan pa rin ang iba pang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Antabayanan ang ating English Service Program sa inyo sa loob lamang po ng ilang saglit. Again, ito po ang inyong lingkod, Ray Sapang. Maraming salamat at hanggang sa susunod na edisyon ng programang Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.